ibigay mo ang nararapat para sa ibon. Bigay mo lahat. Huwag mo silang pagdamutan. Then, in return, ibibigay naman nila ang karapat-dapat para sa'yo. Mas maganda pala sa ibon yung ibon mo is para naka-precon lang from first lap to fifth lap. Then, sa sixth lap ka mag-pick. Kasi napansin ko yung pass na pagre-race ko. So, eto naman po yung aking tawag ko dito si 2262 yata or 226. So, bakit ganun yung storya? Well, ang ibon na to, kumat off siya ng first lap, clock siya ng second lap, siguro para mga 1-2 yata speed ng second lap. Bumawi sir, no? Oo, tapos, yung daraga natin na naging kamalig, hindi siya umuwi. 2 weeks siya bago umuwi. So, hindi siya napakarga ng matnog and kalbayog. So, ngayon, kaya ako naisipan to ikarga ng Tacloban. Kasi nung umuwi siya, is very territorial siya. Nakita ko kung paano niya ipaglaban yung pwesto niya. Wala silang ginawa kundi mag-away no si King, yung first overall. Magpinsan niya pala tong dalawang to. Sabi ko, teka, ihanda kita ng husay, kondisyon kita. So, ginawa ko itong prinsipe dito. Sarap buhay. Binigyan ko ng kapares, binigyan ko ng pugad, binigyan ko talaga siya ng special attention. So, ngayon, ang nakakatuwa, ibinalik niya yung bagay na ipinrovide natin sa kanya. Kumbaga, ito, share ko lang, katuwiran ko lagi is, ibigay mo ang nararapat para sa ibon. Bigay mo lahat. Huwag mo silang pagdamutan. Then, in return, ibibigay naman nila ang karapat-dapat para sa'yo. So, parang ito yung ibon na yon. Kasi imagine, kalahati ng karera, wala siyang toss. Tapos, ibinigla ko siya ng Tacloban. Umuwi, second day bird ito. Parang 430 yung speed niya. Ginulat pala kayo sir ng ibon na yan, no? Oo. Alam mo, ang nakakatuwa sa ibon na to, may kasabay to. Hindi ko na lang i-mention kung ano yung pangalan. May kasabay itong umuwi. So, nadampot ko yung mga tuwid kasi pag gala-gala siya, dinampot ko, naging interesado ako. Pag dampot ko ng ibon na kasama nito, tinignan ko yung ring. Small club natin sa Ulpa. Kumakarga sa atin. So, pina-check ko sa coordinator. Imagine yung kasabay nito, second overall champion sa area, doon sa club na yun. Oyos, no? kaya nakakatuwa. Sobrang blessing nito sa akin dahil umuwi siya, meron ako magagamit na materials kasi yung Spartan line na dinedevelop natin ngayon, marami tayong magiging materials. On the other hand, ganong ka-blessing niya kasi napasoli yung ibon na second overall champion dito sa may-ari. Then yung may-ari, sa sobrang tuwa, pumunta siya dito. Gabi na siguro, mga 10 o'clock na ng gabi. Kasi hindi daw niya matiis na mabukasan pa. Alam mo, sabi nila, alam niyo sir, ito yung tumupad ng pangarap namin rep. So, alam mo, overwhelmed ako dun sa pangyayari kasi yung mag-asawa, imagine, ang layo. Nagmotor lang sila papunta dito. Tapos yun, napabalik. Tapos kasabay pa nito. Hindi ko alam kung inihatid ba nun ito o ito yung naghatid doon. parang gano'n. Well, kumbaga, double blessings. Yan, nakakatawa. Yeah. Congrats kayo sir. Tapos sir, pwede ba lang malaman anong diskarte mo dito sa loob po kapag derby na? So ngayon, yung mga ginagamit kong pag-kondisyon, maaga pa lang ibinibigay ko na. So, siguro mga 3 weeks before derby, ini-input ko na sa kanila and then more on rest. More on rest ako. Dito sa halimbawa 80 kilometers, then puro rest na lang. Then, ito yung isa kong gustong i-share na natutunan ko. Mas maganda pala sa ibon yung, para sa akin lang to ha, I speak for myself. Yung ibon mo is para naka-precon lang from first lap to fifth lap. Then sa sixth lap ka mag-pick. Kasi napansin ko yung pass na pagre-race ko, maaga pa lang may pick na yung ibon. So may pick na. Kaya lang, ang kasunod pala na pag nag-pick ibon mo, so mag-o-off. It takes time para mag-pick ulit siya. So ngayon, kung ang ibon mo is naka-precon lang,
preconditioning mode, wala siyang downfall. Yun ang pansin ko, tuloy-tuloy yung uwi. Kasi, then kung magpa-pick ka, maganda sana sa last lap na. Para yung ibon, sakto yung pick niya na iuwi niya ng husay. Then last lap na yun, kung bumaba man siya sa kondisyon, wala nang magiging problema. Para sa akin, yun isa ko natutunan. Maraming salamat sir. Tapos sir, ano po palang mga gamit yung supplements dito sa loop nyo kapag derby na? Nung North, nagkameron ako ng problema sa pagkukondisyon ng ibon. Baga, dumating sa point na nalito na ako. Kasi nakalimutan ko magbalik tanaw kung ano yung dati kong ginagawa. So, ngayon, blessing in disguise naman na nangyari na dumating sa point na nalito na ako na hindi ko alam ang gagawin ko. So, naghanap ako ng supplement and tao na makakatulong sa akin. So, yan, dumating sa akin si Sir Renz ng Marathon Pro. So, na-share niya sa akin yung mga supplements niya. Kasi, wala lang kami mention na product sa iba. Yung ibang product kasi commercially andyan na, wala ka naman matanong. Andun yung instructions kung paano gamitin. Hindi yung, kumbaga, basahin mo, implement mo. Pero iba pa rin yung natatanong mo mismo, yung po-provide ng supplement na yun, kung anong diskarte niya, kumbaga para may insight ka. Kaya dyan pumasok si Sir Renz. So, nung North, medyo nagkakaproblema nga ako noon sa ibon. So, nag-message ako kay Sir Renz and napakabait niya kasi kahit makulit ako magtanong, sasagot niya ako ng ayos and walang pag-aalinlangan. So, yun, nagamit niyo yung kay Renz, nakita ko yung potential. Kaya lang, late ko na nagamit. Kasi parang derby na nung time na umuusap ako kay Renz. So, huli na para magpalit ako ng sistema, mag-adapt ng bago. Pero ipinilit ko kasi may gusto ako matutunan. May gusto ako malaman. So yun yung naging stepping stone na ginawa ko papunta sa South. Well, balikan niya natin. Yung aking sinaunang feeding system, ibinalik ko with the touch of modern system ni Renz sa supplements. Yun, yung napag-usapan natin kanina sa Ron Fred, flag hopper. So, nung North, nagamit ko na yung flag hopper. Nakita ko yung magandang naidulot sa aking mga ibon. So, nitong South, ginamit ko ulit yan. Yung flag hopper. Maganda siya sa ibon. Then, gamit ko yon kapag araw ng loading. And then, pagka wasak yung ibon, arrival, binibigyan ko din. So, yun, yung malaki din na naitulong sa akin ng product na yun. Kamusta naman sir pagdating sa recovery yun? Pagdating sa recovery, maganda siya sa recovery kasi may may B-complex, honey, and nakalimutan ko yung isang ingredients. Basta maganda. Kasi pagbigay mo sa ibon talagang mapapansin mo kinabukasan parang wala nangyari. Maayos. Kasi yung gamot na yun, slow release. So, mapapansin mo, pagbalik mo sa gabi, maayos na. Maayos na yung ibon, maganda na ang kilos. Bukas parang wala nangyari, ang balahibo, maganda. Yun ang napansin ko sa flag hopper. Congrats ka. Sir, tapos sir, tingin mo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Para sa akin, pinaka-importante, number one is reliable na bloodline. Kasi yung sistema napapag-aralan yan through time, trial and error, makikita mo kung paano mo siya madedevelop. Kaya number one talaga is bloodline, then system, then proper nutrition. Kailangan from breeders, alaga mo na hanggang sa itlog, hanggang sa lumaki yung inakay. Huwag mong i-deprive sa nutrition. Talagang anong kaya mong ibigay na best na patoka na laging fresh yun ang ibigay mo. Yun ang pinaka foundation para sa akin. Yun, maraming salamat sir.